Alright mga kaibigan, this is Celres. Good morning po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa labas ng APT Studios. Dito po sa may Tape Incorporated. Mga kaibigan, kasama ko po si Nanay. Ayan, may saklay po rito. Nakikita nyo, si Nanay po ay putol ang paa. Nay, matagal na ba yan? Noong March lang po. 2023? O bakit ano ba nangyari sa inyo? Na-diabetes po. Shit. Yun lang talaga. Oo. So, sabi ng doktor, talagang puputulin na kasi ano pa yan, infection. So, ngayon, nandito kayo, hindi para manood ng Itbulaga. Kasi may TV naman ako sa bahay. Saan ba kayo nakauwi? Pasig. Pasig pa. Ang layo pa. Dito kabila. Pasig ito, di ba? So, ang punta niya ho rito, gusto nyo po makita si Yorme. Dahil gusto mo humingi ng pangkabuhayan. Ano po bang pangkabuhayan ng hinihingi ninyo? Wala na po. Wala nung pandemic. Nagkasakit-sakit na ako. Tapos naputulan pa. Itong March lang. Sino ba nag-aalaga sa inyo ngayon? May anak pa po akong 8 years old at saka 4 years old. Asawa nyo ho? Barangitan. Sa Pasig? O sapat ho ba ang kita? Po? Sapat ho ba ang kita araw-araw? Ay, hindi. Kinsinas po ang sahod nila. Magkano ba sahod ng taon ngayon? Ano na sa 4-5 yata o 5,000? Isang buwan. Kensenas. So bali 8,000. 10,000? 9,000. Sa Kinsinas po, 2,500. Okay. Isang buwan, 4,500. Okay. So bali 5,000 lahat. So Nay, dahil naku, sumakay pa kayo ng jeep. Nagtaxi po. Nagtaxi ka pa. Papunta rito. So may gusto ka na sabihin kay Yorme. Sige po, sabihin nyo po dito. Ipapakita natin kay Yorme kung ano pong magagawa natin. Pero hindi ako nagpapangako ha, na agad-agad masusunod na problema nyo. Mapapaabot ko tong hinaing ninyo kay Yorme. Kasi ito ho, explain ko lang ho ha, para natin malinawan din yung mga viewers natin na nanonood, na itong APT o Tape Incorporated, ito po ay hindi opisina ni Yorme. Dito po si Yorme ay isang empleyado lamang dito. Nagtatrabaho lang siya dito bilang host ng Itbulaga at sa Gedli na segment ng GMA Kapuso 7. Ngayon, lalapit ko to, ipapakita ko ng video mo. Pero hindi ako makapag-promise kung anong magiging feedback ni Yorme sa hinihingi mo. Pero ipapakita ko lang na ito yung sitwasyon mo. Mahirap. Gano'n ba kahirap ang buhay mo sa ngayon? Super hirap po. Ano ba probinsya mo? Mindanao? Saan po sa Mindanao? Marawi pa. Kasama din yung bahay nyo nung time na hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Paano ho yan? Ano po bang hanap buhay nyo dito? Besides sa Windows lang. sa kalsada, illegal pa yun? Illegal vendors o may pwesto kayo? Illegal talaga. Oh. Kaya nga nahirapan ako. Kaya nga naputulan ako, di ba, noong December. Aha. Lumayo ako ng Baclaran. Kasi nga hirap na sa Pasig nagtinda. Ay, aha. Stricto ho ba sa Pasig? Oo. So, pagdating ko sa Baclaran, siyempre, mahirap. Magpapansinta. Alas 10, wala pa kami pinta. Bumili naman, alas 10. Oo, kasi bawal ka sa sidewalk ang vendors. Tama naman. Respetuhin natin yung law ng bawat syudad. So paano po sa nangyari sa Pasay? Pinagbibigyan po kami nung may-ari ng building. Na magtinda. Para lang dahil nga po sa kahirapan, ayun, soft drinks, tubig. Kahit ano-ano. Pangbinta, para makaraos lang. Makaraos lang po ang araw-araw. Kaya doon ako nadali sa okay. po, So, paano yun di ba kayo lumapit sa local government like barangay, DSWD? Pumunta po ako ng DSWD. Every 3 months po yun. Yung? Kumbaga, manghingi ka kanila ng tulong. So may limit ho. So balik, for example, ngayon natulungan ka. Tapos, another 3 months na naman ulit bago kayo matulungan. Kasi kung babalik-balik kayo every month, bawal. So magkano ko ba naibibigay ng DSWD sa inyo, katulad po sa inyong PWD? Isang business pa po ako lumapit. Nabigyan po ako ng 3,000. Okay. Siyempre, hindi lang kayo
gamot ang kailangan kasi may insulin ako. Aha. Tapos mayroong mga resita may Kasi pang hanggat may diabetic ka, diabetic, dahil mawala yan, mahirap na. Oo. Tapos may anak pa akong nag-aaral. Ilan ho anak nyo? Dalawa po sa ngayon nag-aaral. Yung 8 years old at saka daycare po. So kayong mag-asawa, nagtutulungan kayo para Kaya nga po, lumapit sana kayo. Kasi wala na po. O paano nyo po nalaman na si Yorme ay nagbibigay ng tulong? Ano po, sa TV, lagi ko siyang napapanood. Aha. Araw-araw po akong nanonood. Sa Itbulaga, sa Gedli. Okay, na-explain ko na ha. Ang G sa Gedli ay pera po ng kumpanya yon, hindi po pera ni Yorme. Si Yorme ay nagiging instrumento na tulong ng Panginoon na makapagtulong din sa taong bayan. Yun ay random. Yun po ay bigla-biglaan kung sino yung maswerte sa araw na yon, siya po yung mabibigyan. So hindi yung katulad nung iba dati na mga programa na pinipili, may mga listahan. Ito wala ho yun. So ngayon pumunta kayo rito, nababakasakali kayo. Ito ay walang kasiguraduhan kung mababalikan ba kita, matatawagan ka ni Yorme o ano man. Pero ako mapapangako ko sa iyo na maipapakita ko to kay Yorme yung video na to. Ito lang yung pangahawakan mo na meron siya makita, pero hindi ko masigurado kung ano magiging feedback ni Yorme. Matutulungan ka man siguro, pero di ko alam kung yung hinihingi mo talaga na pampuhunan, magkano ba ang isang puhunan na kailangan mo talaga? Alam ko na po sa 10,000. Panimula, oo. September, mag-ibig. So yun talaga ang kailangan mo. Kaya kahit Paano kung hindi ka mabigyan? Paano mangyayari sa inyo? wala. Panalangin lang. Tama, panalangin lang. Wala dito masabi. Baka sunod na araw, madaanan ka ng G sa Gedli. Hindi rin po ako makikita ni sa kung doon sa gitli ako. Paano kung sa araw na to? Paano kung sa araw na to, tamang-tama, nadaanan ka rito. Di ba? Dito yung masabi. O di sana ngayon magkita na kami. Hindi ka rin makakapasok sa studio kasi wala ka daw kasama. Oo, walang mag-aakay sa'yo. So, paano ho yan? Kaya kung sabi ko, makikiusap. Oo. At least po sabi ko, hindi naman panonood kasi may TV ako sa bahay. Hindi sa pagsasaya, dala lang ng kahirapan yung punta ko. Kung sa panonood lang, araw-araw may TV, di ba? Pero dala lang po talaga ng kahirapan. Kailangan po ngayon. Sobrang hirap po ba talaga sa panahon ngayon? Wala nang mahingian ng gamot sa mga self-center kasi walang gamot. Humingi na rin po ako ng tulong. Sa tingin mo ba na kailangan pa bang gumawa ng hakbang ang gobyerno para matulungan katulad ho ninyo? Dapat may allowance yung mga PWD, gano'n. May mga budget sila dahil nga po sa kagaya ko po, hindi sa pagmamalaki mulat sa pulpo. Hindi po ako naging pabigat pati sa asawa ko. Ngayon lang po na naputulan ako ng... So ito pala talaga yung naiisip yung paraan. Opo, na magkaroon ng Konting puhunan. puhunan. Oo, kasi kung mangungutang kayo, lalo kayo malulubog. Opo. Kasi siyempre, sasabay, maghulog ka sa utang mo. Kakain pa kayo, imatumal pa. Tama, oo. Hindi kagaya dati. So dati ho ba yung hanap buhay nyo okay naman? Opo, dati po dyan sa Pasig. Oo. Magtinda ka lang ng nigla-bilaong. Kita ka na. Uuwi ka ng may 1,000 na tubo. Oo. Isa naman po, laging tulihan. Oo. Pina-priority yung may mga pwesto. Okay, oo. Kaya ganun kahirap sa akin ngayon. Pero saan ho ba kayo talaga nakatira? Pasig talaga? Pasig talaga. Kay Mayor Vico talaga kayo? Opo. Oo, okay. Panawagan din natin sa local government. Kay Mayor Vico, baka matulungan din kayo, di ba? Sa video na to, baka mapansin din nila. Nag-allowance din po si Mayor every 40 days. Aha. Kailangan lang every 40 days bago yung resita mo ng doktor. Ako Oh. po, mula nung July, August, September, wala na po ako follow-up. Kasi dito po ako sa Beach. Okay, sa PGH, sa Manila pa. Tapos, magkano pa masal ko galing pa? Siyempre, oo. Taxi, kasi Oo, di pwedeng mag-jeep. Oo. So,
Back and forth ko po is 1,000. Pag walang 1,000, wala. Saka, oo, tama. Di ba naman pwede malakad ka, di ba? Oo. Sige na, message po natin kay Yorme. Kung sino ba dyan na nakakanood ng video na to, matutulungan ho, baka matulungan ho kayo sa problema nyo. Sana nga. Sige po, sabihin nyo po yung gusto nyo sabihin. Mayor, sana po matulungan mo ako sa pangkabuhayan. Panimula ko po. Ngayong September hanggang December. Alam ko po na hindi mo ako mapunta sa bahay ko kasi pinatira lang kami. Nasa liblog talaga. Hindi madadaanan ng sasakyan. Sa probinsya po ba, wala po bang hanap buhay? Ay, yun naman, kung nasa probinsya lang po ako, wala akong problema. Libre ang ulam kasi may liklanaw. Libre yung ilaw namin po kasi sagot na ng chairman. Lahat na mahirap. Paano kung uuwi ko kayo, Nay? Paano kung may tutulong sa inyo, uuwi kayo? Uuwi ba kayo? Pwede umuwi, kaso lang wala na kami uwi ang bahay. So, oo, uuwi kami. Pwede umuwi. Wala kang matuloy ang bahay, mahirap makisama sa ibang bahay. Tama, may punto. Galing Maynila, pagdating mo doon, pabigat ka lang. Diba po? Mas masakit yun. Mas masakit. Mas mabuti dito. Mas may marinig ka pang hindi maganda. Dito, kahit may kunting puhunan, magtinda ka na lang ng plastic kung wala, makakaraos ka na ng pananghalian. Tama. Sige, Nay. Ano pa pangalan ninyo? Kunina. Ha? Kunina. Kunina. Sultan. Address nyo po? Terminal po, likod ng Jollibee. Anong barangay ho yun? Barangay Malinaw. Barangay Malinaw. Ayun. Wala pong purok yun, street, wala. Na, contact number nyo ho, kung paano kayo makukontak. Mayroon po yung cellphone. Sabihin nyo lang po dito para at least mano natin. Ano po, kung Sa cellphone po. tatawagan nyo po ako, pwede po 0909-925-5370. Ayun. Ulitin natin, 09. 0909 Sige po. 0909-925-5370. Ayun. Nanay, silong muna kayo kasi masyadong mainit ho, ha? Mag-ingat ka, ha? Ano yan? Uuwi na lang po ako kasi hindi naman ako pwedeng pumasok Oo, pala. tumutulo na yung sipon nyo. Ito yung saklay ni nanay. Gano'n po kahirap yung buhay, matataksi ka pa. Pasig. May tumulong sa akin na konsyehal. Dito naman yung number mo, alam naman yung pangalan mo, kung ano, tatawagan kita. Sana Sino naman nga po, pag may tumawag sa'yo. Pero kung yung mga tawag na medyo, alam nyo na, may iba, may mga scam din, Opo. huwag nyo na pong i-entertain. Pag yung kayo ang hinihingan, huwag kayong magbibigay, ha? Basta ang akin lang, kung mapaabot natin kayo mamaya, di natin masabi kung anong magiging sitwasyon. Basta tiwala lang ho, pray lang po tayo. Nanay, ingat ka ha. Ingat ka ha, mag-ingat ka. Maging matatag ka. Oo, bawal negative sa Pilipinas. Oh, yan. Oo, di ba? Mula po nung... Walang Pilipinong umuurong. Wala. Opo. Lalaban na tayo, di ba? Kagano kahirap man buhay. Nanay ko po, diabetic din, naiintindihan ko ho kayo. Alam ko po yung gasto ng diabetic. Di ba? So mag-ingat ho kayo ha. Opo. Salamat. Sa mga kapatid natin dyan. O, si nanay dito. Ito yung putol dito lang. Ito side na to. Okay. Ang hirap na. Ano? Sige po, ingat po kayo. Magtatrabaho na din ako ha. Maraming salamat. O ayan mga kaibigan, si nanay po, ingat po. Nay, see you. Kung ano man ang mga update, sabihan kita agad ha. Salamat. Alright mga kaibigan, this is Alred. Ingat po tayo. Magandang umaga.